mula bang inputs rubber cover ang inyong camera? So tara, samahan nyo ako. At ito nga pala guys ang ating camera na EOS 700D or T5i. Ayan, so umorder ako sa may orange na application ng ating rubber cover, no? Ayan, sinamahan ko rin ng film yan pero hindi mo natin i-install yan dahil meron pa tayo sa pang project. Ito nga guys, maganda yung quality ng kanyang rubber. Ayan, so galing itong China, no? So paano nga ba to ini-install? So kuha kayo ng inyong prying tool. And sa may gilid na yan, pwede nating baklasin yan, no? Yan, may tungkabin nyo lang guys and dahan-dahan lang, no? Kasi meron yung adhesive, no? Kung wala kayong adhesive tape, mamaya gagawa natin ng paraan. Ingatan nyo kasi baka mapunit kasi medyo kalumaan na rin yung mga camera na to. So possible wala nang dikit yung inyong mga rubber grip na yan, no? Ayan, so pagkatapos nyan, meron yung 4 na screw guys. Ayan, so sa akin hex key ata yun, yung 6-point star. Ayan, tinanggal natin. And then pagkatapos tanggalin yung screw, yan, automatically mababaklas na yan guys pag inangat nyo yan. And then dyan, makikita nyo na yung yung mga lumang rubber cover, no? Yung mga paa nila, ayan, no? Putol na. So naglalagita na yan kasi matagal na yan, nandiyan dyan, no? Ayan, so gumamit lang ako ng tweezers para tanggalin yan. Alright, and then after, pwede na nating linisan yan, yung mga bakal na yan, tsaka yung mga PCB na yan, no, kung sakali. So gagamitan ko yan ng isopropyl 99% para sa ating mga electronics devices. And then pagkatapos ating linisan guys, pwede nyo nang ipasok yung ating mga rubber cover na yan sa may kanyang lalagyanan. Ayan, so fit na fit yan guys. Maganda yung quality. Yan, and then after natin ma-fit dyan, pwede na natin ibalik yan sa dati niyang posisyon, no? So make sure lang na yung paano mga rubber cover na yan is nakapasok sa may siwang, no? May siwang dyan guys para pagka hinugot nyo at binalik, yan, hindi siya sasabit sa may PCB, no? Ayan, so magkiklik naman yan kapag kasakto, and then snug naman yung fit ng rubber naman. Kasi matatanggal yan or aangat yan kapag hindi fit or hindi nakapasok sa may siwang. Ayan, very nice. And then after natin linisan yan guys, ibalik na natin yung screw, and then meron akong idea sa ating adhesive, no? So kailangan ko siyang reactivate. Ayan, so tingin ko pwede natin siyang gamitan ng blower or hot air, ayan, para mag-reactivate yung kanyang adhesive, no? Ayan, so ginamitan ko around 30 seconds, and then paikot-ikot ha, wag yung straight na blow up sa isang area kasi possible mag-shrink or mag-loose yung ating rubber, baka masira. Ayan, so and then ibalik natin dahan-dahan lang, sinupin, idiin. After nating maayos yung ating rubber grip, okay na yung ating repair and done na tayo dyan. So check natin yung ating output. Yan, so maganda-ganda guys yung ating kinalabasan, no? Ang ganda ng rubber tsaka yung quality niya. At dito na nga natatapos ang ating video guys. Kung nagustuhan nyo, please drop a heart and follow yung ating TikTok account. And syempre, yung sunating project dito is papalitan naman natin yung ating LCD, no? Umorder na ako ng LCD and on the way na, and yun ang ating next na video guys.